Sa maraming pamilyang Pilipino, ang pag-alis ng isang magulang upang magtrabaho sa ibang bansa ay isang sakripisyong tinatanggap kapalit ng pag-asang balang araw ay magiging mas maayos ang buhay. Maraming relasyon na sinusubok ng distansya, ng mahabang panahon na pagkakalayo at ng mga pangakong minsan unti-unting nilalamon ng katahimikan. Habang ang isang tao ay nagbubuhos ng lakas at panahon sa malayong lugar para sa kinabukasan ng pamilya, may mga pagkakataong ang buhay sa bahay ay tahimik din nagbabago nang hindi niya namamalayan. May 2019 nang tuluyang makauwi sa Pilipinas si Lorna Villanueva, 42 years old, matapos sa 7 taon bilang domestic helper sa Taiwan. Mahigit kalahati ng buhay niya sa mga nakaraang taon ay ginugol sa maliit na kwarto ng kanyang employer. Paulit-ulit na gawain, mahabang oras ng trabaho, at walang katapusang pangungulila sa pamilya. Sa loob ng 7 taon, bihira siyang bumili ng bagay para sa sarili. Mas pinili niyang ipadala halos lahat ng kinikita sa kanilang bayan sa Malay-Balay, Bukidnon. Ang asawa niya si Ernesto Villanueva, 45 years old, ang humahawak ng gastusin sa bahay habang ang anak nilang si Diane Villanueva, 17 years old, ay papatapos na ng senior high school. Sa isip ni Lorna Villanueva, sapat na ang 7 taon ng pagkakalayo. Matagal na niyang pinapangarap na makapag-ipon ng sapat na halaga upang makapagpatayo ng maliit na tindahan sa kanilang lugar. Nais niya magkaroon ng simpleng negosyo upang hindi na niya kailangang muling mga ibang bansa. Pagod na siyang mabuhay na malayo sa pamilya. Pagod na siyang makontento sa mga video call at mga litrato lamang bilang kapalit ng totoong presensya. Ngunit paglapag pa lamang niya sa paliparan ng Davao, may kakaiba na siyang naramdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may mabigat na pakiramdam na tila dahan-dahang sumisiksik sa kanyang dibdib. Nang makita niya si Ernesto Villanueva sa arrival area, agad niya napansin ang kakaibang ekspresyon nito. Hindi katulad ng mga eksena matagal niyang iniisip habang nasa Taiwan. Walang bakas ng pananabig sa mukha ng asawa. Hindi man lamang ito nagmukhang sabik matapos ang 7 taon. Sa halip, tila ordinaryong araw lamang iyon. Sa biyahe pa uwi, si Lorna Villanueva ang nagkukwento. Ikwento niya ang mga karanasan sa trabaho, ang mga taong nakilala niya, at ang mga plano niya para sa kanilang pamilya. Ngunit maikli lamang ang mga tugon ni Ernesto Villanueva. Tahimik, malamig, parang may iniisip. Noong una, inisip ni Lorna Villanueva na baka pagod lamang ito. Ngunit habang tumatagal ang mga araw, mas marami siyang napapansing kakaiba. Naging madalas ang paglabas ni Ernesto Villanueva kahit gabi na. Kapag nasa bahay naman, palagi itong may hawak na cellphone. Kapag may pumapasok na tawag o mensahe, agad ito lumalabas o lumalayo. Kapag tinatanong kung sino ang kausap, mabilis lamang itong nagbibigay ng simpleng sagot bago tuluyang ilipat ang usapan. Noong una ay pilit na iniiwasan ni Lorna Villanueva ang magduda. Ayaw niyang sirain ang masasayang pagbabalik niya dahil lamang sa mga kutob. Pagod na siyang malungkot. Pagod na siyang mag-isip na masama habang nasa ibang bansa. Ngunit habang lumilipas sa mga linggo, mas lalo niya nararamdaman na tila may bahagi ng buhay ng kanyang asawa na hindi na niya kilala. Mas naging kakaiba na minsan sabihin niya ang plano niya magtayo ng grocery store gamit ang perang naipon niya. Sa halip na matuwa, tila hindi naging maganda ang reaksyon ni Ernesto Villanueva. Malamigan naging tugon nito. Mas mainam pa raw na bumalik siya sa Taiwan. Mas malaki raw ang kita roon. Marami pa raw gastusin, marami pa raw kailangan paglaanan. Nagulat si Lorna Villanueva. Sa loob ng 7 taon, paulit-ulit niyang pinangarap ang mismong araw na iyon, ang araw na hindi na niya kailangang umalis muli. Ngunit tila ibang reaksyon at direksyon ang nais ng asawa niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatsyag si Lorna Villanueva. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo. Tahimik lamang niyang inoobserbahan ang bawat kilos ng asawa.
Isang hapon habang nililinis niya ang motorsiklo nito, may nahulog mula sa compartment. Isa yung lumang cellphone. Hindi yon ang teleponong ginagamit ni Ernesto Villanueva araw-araw. Bago pa man niya ito mahawakan na maayos, mabilis na lumapit si Ernesto Villanueva at agad iyong kinuha. Sa sandaling iyon, may kung anong nagbago sa loob ni Lorna Villanueva. Hindi galit, hindi sakit, kundi kaba. Kabang tila may katotohanang matagal nang gustong lumabas. Mula noon, lalo siyang naging maingat. Pinagmasdan niya ang mga oras ng pag-alis ng asawa. Ang mga dahilan nito, ang mga pagbabago sa kilos nito. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang kinakain ng mga tanong. Hanggang dumating ang isang umaga noong June 2019. Napansin niyang maaga pang naghanda si Ernesto Villanueva. Mas maayos ang ayos nito kaysa karaniwan. Mas maraming pabango, mas maingat ang pagsusuklay, at higit sa lahat, tila may kakaibang sigla sa kilos nito. Pagkaalis ng asawa, lumipas muna ang ilang minuto bago tahimik sumunod si Lorna Villanueva gamit ang motorsiklo. Mula sa malayo, minamasdan niya ang direksyon ng biyahe ni Ernesto Villanueva. Sa una, ay iniisip niyang papunta ito sa karaniwang ruta nito. Ngunit makalipas ang ilang minuto, napansin niyang lumilis ito sa daang hindi pamilyar. Lumabas ito sa sentro ng bayan, dumaan sa mas tahimik na bahagi ng lugar, hanggang sa makarating sa isang bahagi ng taniman ng mais. Huminto si Lorna Villanueva sa medyo malayo. Tahimik siyang bumaba ng motorsiklo. Dahan-dahan siyang naglakad. Sa bawat hakbang ay tila mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Mas lumalalim ang kaba, mas bumibigat ang pakiramdam. Paglapit niya, narinig niya may hinantawanan mula sa likod ng mga puno. At nang tuluyan niya makita ang pinagmumula ng tunog, tila gumuho ang lahat sa harap niya. Nakita niya si Ernesto Villanueva. Kasama nito ang isang babae. Mahigpit ang yakapan ng dalawa. May mga ngiti, may mga kilos na hindi kailanman maikakailang higit sa simpleng pagkakaibigan. Ngunit ang mas masakit, kilala niya ang babae. Si Katrina Reyes, 24 years old, anak ng dati nilang kapitbahay. Isang babaeng ilang beses din nakapunta sa bahay nila noon. Isang taong tinuring niyang para nakababatang kapatid. Biglang naglaho ang galit, sakit, at pagkabigla sa loob ni Lorna Villanueva. Pakiramdam niya ay parang huminto ang paligid. Parang nawala ang tunog ng hangin. Parang wala siyang marinig kundi ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa loob ng 7 taon, tiniis ni Lorna Villanueva ang pagod at pangungulila. Tiniis niya ang mga gabing mag-isang kumakain sa maliit na silid sa Taiwan. Tiniis niya ang mga espesyal na okasyon na napapanood lamang sa video call. Habang lumalaki ang anak nila, mga litrato at maikling mensahe lamang ang naging kapalit na mga panahong dapat sana ay kasama siya. At habang ginagawa niya ang lahat para sa pamilya, may iba ng unti-unting pumapalit sa lugar na iniwan niya. Hindi niya namalaya na kalapit na siya. Nagulat sina Ernesto Villanueva at Katrina Reyes na makita siya. Sa loob ng ilang segundo, tila walang sino man na makagalaw. Nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha. Ang mga matang ilang sandali lamang ang nakalipas ay puno ng saya, ay napalitan ng takot at pagkabigla. Samantala, si Lorna Villanueva ay tila nawalan ng kakayahang mag-isip na maayos. Ang lahat ng pagod, pangungulila, at mga tanong na ilang linggo niyang kinimkim ay sabay-sabay na bumuhos sa isang iglap. Para may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Para may humahigpit sa kanyang lalamunan. At sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang 7 taong pagsasakripisyo. Sa gitna ng magulong sitwasyon, mabilis na nagkagulo ang lahat. Nagkaroon ng agawan ng mga kamay, may mga nagmamadaling paggalaw, may mga hakbang na hindi kontrolado ng emosyon. At sa gitna ng lahat ng iyon, nawalan ng balanse si Lorna Villanueva.
Sa isang iglap ay bumagsak ang kanyang katawan sa gilid ng mabatong bahagi ng lupa. Malakas na naging pagtama ng kanyang ulo. Pagkatapos noon ay biglang tumahimik ang paligid. Nanatiling hindi gumagalaw si Lorna Villanueva. Napatigil sina Ernesto Villanueva at Katrina Reyes. Nanlaki ang kanilang mga mata. Biglang napalitan na matinding takot ang mga mukha nila. Lumipas ang ilang segundo, walang galaw, walang reaksyon. At sa halip na humingi ng tulong, nanaigan takot sa dalawa. Mabilis silang umalis sa lugar. Iniwan nila ang babaeng ilang taon ding nagsakripisyo para sa pamilya. Habang papalayo ang ingay ng motorsiklo, nanatiling tahimik ang paligid. Ang malakas na ihip ng hangin ang tanging maririnig sa pagitan ng mga halaman. Lumipas ang ilang minuto, isang magsasaka na pauwi mula sa bukid ang napadaan sa lugar. Napansin nito ang tila katawan ng isang tao sa gilid ng taniman. Sa una ay inakala niyang may nagpapahinga lamang. Ngunit nang makalapit siya, agad niya napansin ang dugo sa bandang ulo ng babae. Mabilis siyang lumapit. Naramdaman niyang may mahinang pulso pa ito. Agad siyang humingi ng tulong sa mga taong nasa kalapit na bahagi ng bukid. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ilang residente. Sa tulong ng mga ito, mabilis nilang dinala si Lorna Villanueva sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa doktor, kritikal ang unang kondisyon niya. Nagkaroon siya ng matinding pinsala sa ulo at ilang sugat sa katawan. Ngunit dahil sa maagap na pagdadala sa ospital, nailigtas ang kanyang buhay. Samantala sa kanilang barangay, mabilis ding kumalat ang ibang kwento. Ipinakalat ni Ernesto Villanueva na nagkaroon lamang sila ng matinding pagtatalo. Ayon sa ipinapakalat nitong salaysay, umalis umano si Lorna Villanueva matapos magalit. Marami ang naniwala, marami din ang nagtaka. Dahil ayon sa ilang kapitbahay, tila may kakaiba na silang napapansin sa mga kilos ni Ernesto Villanueva sa mga nakaraang buwan. Habang nagpapagaling si Lorna Villanueva sa ospital, unti-unti ring nagsimulang mabuo ang larawan ng nangyari. Nagbigay ng salaysay ang magsasakang nakakita sa kanya. May mga taong nagsabing madalas makita si Ernesto Villanueva na may kasamang babae sa ibang bahagi ng bayan. May mga nakapansin din sa biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Habang mas malalim ang investigasyon, mas marami pang lihim ang lumabas. Lumabas sa ilang records at testimonya na matagal nang may espesyal na ugnayan sina Ernesto Villanueva at Katrina Reyes. Hindi iyon panandaliang pagkakamali. Hindi iyon isang beses lamang nangyari. Mahigit 3 taon na pala ang kanilang relasyon. 3 taon. 3 taon habang si Lorna Villanueva ay nagtatrabaho sa ibang bansa. 3 taon habang iniisip niyang buo pa rin ang pamilya niya. 3 taon habang patuloy siya nagpapadala ng perang pinaghirapan niya. Sa bawat overtime, sa bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa pagod, sa bawat espesyal na araw na hindi niya nakasama ang pamilya, na iba nang bumubuo ng bagong buhay ang taong pinagkatiwalaan niya. Matapos ang ilang buwan ng paghahanap, natagpuan sina Ernesto Villanueva at Katrina Reyes sa isang inupahang bahay sa ibang bayan. At doon nagsimula ang mas mahirap na bahagi ng kwento, ang paghahanap ng hustisya. Hindi naging madali ang proseso. Hindi rin naging mabilis ang paghilom ng sakit. Dahil ang sugat na dulot ng pagtataksil ay hindi lamang nakikita sa katawan. May mga sugat na nanatili sa isip. May mga sugat na bumabalik sa katahimikan ng gabi. May mga alaala na kahit lumipas ang panahon ay patuloy pa rin masakit balikan. Ngunit habang lumilipas sa mga buwan, may isang bagay na unti-unting natutunan ni Lorna Villanueva. May mga taong kayang sirain ang mga pangako. May mga taong kayang talikuran ng tiwala. Ngunit hindi kailanman mababawasan ng kasinungalingan ng iba ang halaga ng taong nagsakripisyo ng totoo. At minsan, ang pinakamasakit na bahagi ng pag-uwi ay hindi ang pagtuklas na may ibang tao na.
kundi ang pagkatuklas na habang binibigay mo ang lahat ng mayroon ka para sa pamilya, unti-unti ka na palang nawawala sa sarili mong tahanan.